Hoy, nabalitaan niyo na ba yung nangyari kay Lando? Yung sa kabilang section? Bakit? Ano na naman ang meron sa kanya? Eto na nga. Naku, ayun na naman tayo sa eto na nga mo eh. Teka, hulaan ko ha. Chismis yan oh. Bakit? Siya ba yung nabuntis ni Lando? Hindi! Walang nabuntis. Ano nga? Iba to. Ano? Eto na nga kasi. Si Lando daw, Oh. bigla na lang nanghina. Ha? At hindi lang basta nanghina ha. Oh. Ang sabi ni Marites, Ang sabi? parang may kung anong bumubulong daw sa kanya. Ha? Ewan ko pero kahapon daw, nangingitim yung ilalim ng mata niya. O tapos, baka naman pagod lang. Oo nga. Baka naman pagod lang. Yan pa namang si Marites kung ano-anong chismis ang ikinakalat niyan. Hindi Ilang araw na daw ganun. Tapos may mga pasa na lumilitaw kahit wala naman siyang ginagawa. Oh? Ang balita pa nga, kulam raw. Kulam? Uso pa ba yun ngayon? Seryoso. Di ba, Ramon, sabi mo, yung lola mo dating mangkukulam? Hala? Talaga? Uy, ang kukulam lola mo. Ilang taon nang nagtatrabaho si Ramon sa pabrika. Doon niya nakilala sina Althea at Miko. Nakalaunan ni naging malalapit niyang kaibigan. Kahit oras ng trabaho, hindi nawawala ang kwentuhan nila. Parang yun na lamang ang paraan nila para makabawi sa mababang pasahod at halos araw-araw nilang pag-o-overtime. Napakaaga niyong magdaldalan ah. Bayad ba kayo para magkwentuhan lang? Ha? Sir, good morning ha. Morning. Morning na nga sa trabaho niyo. Sorry, sir. Sir, ito kasi si Althea. Napakasismosa eh. Sus, interesado rin naman sila. Sir, nabalitaan niyo na ho ba yung tungkol kay Lando? Althea, mahiya ka naman. Bumalik na nga tayo sa trabaho. Sir, pasensya na ho kayo. Teka. Bakit? Ano bang balita tungkol kay Lando? Yun nga, sir. Bigla na lang daw nahimatay. Uy, naimatay? Akala ko ba nang hina? Ganun na rin yun. Gulo talaga magkwento nito. Kaya hindi ako naniniwala sa'yo eh. Di wag ka makinig. Ay, pwede ba tumigil na nga kayo? Nakakaya ka, Sir Enzo. Sarapan niya talaga kayo nag-aaway. Oo nga. Nabalitaan ko rin yun. Ano na palang balita sa kanya? Hindi sa chismoso ako ha. Concerned lang ako bilang supervisor niyo. Concerned daw. Mabilis na napadaing si Miko nang palihim siyang sikuhin ni Ramona. Sinamaan pa siya nito ng tingin sa kabahagyang umiling. Bago pa sila mapag-initan ng supervisor nilang kilalang walang pasensya at mayabang. Aray! Uy, bakit ka ba naninigo? Yun nga ho. Pinaghihinalaan nilang kinulam si Lando. Ha? Paano? Dami ba namang babaeng pinagsasabay-sabay nun? Deserve niya yun. Hoy, teka. May nakakatawa ho ba? Kulam! Naniniwala kayo sa kulam! Oo. May problema ho ba dun? Hindi ho ba kayo naniniwala sa kulam? Nag-report na sa akin yung nurse sa clinic. Ang sabi, may anemia lang daw si Lando. Mga wala talaga kayong alam. Palibasa kasi mga wala kayong pinag-aralan eh. Uy, aray Grabe naman ho kayo. Bakit? Ha? Mali ba ako? Ha? Totoo nga hong wala kaming pinag-aralan. Pero totoo rin naman ho na may kulam. Ay, ang aga-aga pinatatawa niyo ako. Ano ba kayo mga bata? Panakot lang yun ng mga matatanda sa bata. Paano niyo ho ipaliliwanag yung mga pasa niya na bigla na lang lumitaw kahit wala naman siyang ginagawa? Sige, okay. Since wala kayong alam, let me educate you. Yung mga pasa na bigla na lang lumalabas, that's just bruising. Uy, ano daw? Ano? Bossing? Bruising! Ano one? B-R-U-I-S-I-N-G. Bruising! Nasisira yung maliliit na ugat sa ilalim ng balat kahit hindi nyo napapansin na may natamaan kayo. Mas madalas yan sa girls dahil mas sensitive at matipis ang skin nila, kaya mas visible. Pero nangyayari rin yan sa lalaki, lalo na kung pagod, puyat, o kulang sa vitamins like vitamin C at vitamin K.
O sa madaling salita, kapag pagod ang katawan, mas madali siyang mag-react kahit sa maliliit na bagay. At kung paulit-ulit yan, maybe, just maybe there's an underlying condition. Pwedeng kagaya nga na sabi ko, anemia. Pwede ding blood disorder. Pwedeng simpleng nutritional deficiency. Pero syempre, kayo, mas gusto nyong maniwala sa kung ano-anong kababalaghan kaysa gumamit ng utak. Sabi naman. Vitamin K. Okay. Napakibit balikat na lamang si Miko bago tumalikod at bumalik sa trabaho. Sumunod naman sina Ramon at Althea habang natatawa at napapailing lamang sa kayabangan ni Enzo. Naiwang namang nakatayo ang supervisor. Bahagyang nakakunot ang noo habang pinapanood silang umalis. Oy, sandali. Saan kayo pupunta? Magtatrabaho na, boss. Oras pa ng trabaho, di ba? Pasensya na ho, sir. Mahirap na hong makapasa ng sahod. Ha? Di lang kayo makasabay sa akin eh. Ang yabang talaga. Nakakaasar. Marinig ka. Ayos lang yan. Ganyan talaga pag hindi matanggap na maliit na utak ang impormasyon. Maiwan ko na kayo ha. Pagbutihin nyo pagtatrabaho. Pagkalis ni Enzo'y sabay-sabay silang napabuntong hininga. Parang biglang lumuwag ang paligid matapos mawala ang presensya nito. Pero bakas pa rin ang inis sa mukha nilang tatlo. Ay, buisit. Ang hangin talaga. Hangin. Maliit ang utak. Baka yun sa kanya, Jutes. Hoy, Ramon, Mm. di ba sabi mo dating mangkukulam yung lola mo? Pakulam mo nga yun ang matestingan. Matagal nang hindi ginagawa yun ng lola ko. Saka pwede ba magtrabaho na lang tayo? Kayo rin. Gusto niyo bang mabawasan na naman tayo ng sahod? Ito kasing si Althea, ha? Oh, Ikaw pasimuno ka, ha? Alam mo, hindi bagay sa'yo yung pangalan ng Althea, eh. Alam mo bagay sa'yo? Marisol. Marisol, sol. abot! Tama na yan. Tama na. Pagkatapos ng usapan, nagkanya-kanya na silang bumalik sa trabaho. Ilang oras din silang naging abala sa kanilang pwesto, habang paminsan-minsan pa rin nagbubulungan ang tatlo. Lalo na sina Althea at Miko na panay ang bangayan. Pagsapit ng tanghalian, saka lamang sila muli nagtipon-tipon sa maliit nilang tambayan sa gilid ng factory. Uy, anong ulam nyo? Uy, naman, oh. Aray! Miko, Tingnan mo to. nakita mo ba yung ballpen ko? Dito ko lang nilapag yun eh. Hindi. May extra ballpen ba kayo? Ang sipag mo naman, Ramon. Mamaya mo na tapusin yan. Break time ngayon, no? Hindi naman bayad ang break time. Correct. Hindi na ituloy ni Althea ang sasabihin nang sabay-sabay silang mapalingon sa dumaan. Si Lando yun. Kumpara noong mga nakaraang araw, mas maayos na ang itsura nito at wala na rin ang sobrang pamumutla ng mukha. Nagkatinginan pa silang dalawa ni Miko dahil malayong-malayo ito sa mga chismis na narinig nila. Uy! Si Lando yun, di ba? Oo nga siya yun. Mukhang okay naman siya. Oo nga. Mali-mali talaga tong magbalita si Marites. Makain na kayo? Ay, kabayo. Sir, Sir. kayo ho pala. Diyan na naman siya. Kaya nga. Kain tayo, sir. Anong ulam nyo? Ay, kaya naman pala ang baho eh. Tuyo, sardinas. Kano ba kalitan sinasahod nyo? At ganyan lang afford nyong ulam. Pagkasabi nito'y walang sabi-sabing hinila niya ang isa pang upuan at umupo roon. Inilapag niya ang dalang baon at sadyang binuksan habang nakatingin sila. Pritong manok ang ulam niya. Kinuha niya yon gamit ang tinidor, saka dahan-dahang inangat. Sinasadyang mang-inggit sa harapan nila. Pritong manok lang pala eh. Oo, pritong manok. Pritong manok na binili ko sa sikat na fast food. Wow, edi ikaw na, okay na ha. Sarap nga niyan, sir. Pahingi ako, ha? Sa akin lang to. Oh, Ramon, bakit hindi ka pa kumakain? Kumain ka na.
Ay, sandali. Hmm? Huwag mo sabihin wala kang baon. Meron naman ho. Tinatapos ko lang to para mamaya okay na. Sus, mamaya na yan. Hindi tataas ang sahod mo kahit pa magtrabaho ka buong buhay mo rito sa pabrika. Ay, huwag kang ma-offend ha. Ganun lang talaga pag wala kang pinag-aralan. Ay nga pala, nakita niyo na ba si Lando? Oo sir. Nakita namin kanina. Oh, Mukha naman siya malusog. sabi sa inyo eh. Hindi talaga totoo yung kulam. Masyado kayong naniniwala sa kulam. Palihim na nagkatinginan ng tatlo. Saka sabay-sabay umiwas ng tingin. Habang halata sa mukha ni Enzo ang pagyayabang habang kumakain ng dala niyang pritong manok. Magyayabang pa sana ulit ito. Nang biglang may malakas na kalabog na umalingaw mula sa kabilang seksyon ng factory. Hala, ano nangyari doon? Ewan ko. Sandali, si Marie ba yun? Ha? Oo nga, tara, Oh. tingnan natin. Dali. Oy, sandali! Hindi ba kayo kakain? Hindi na nila hinintay pa ang sasabihin ni Enzo at dali-daling nakiusyoso sa mga empleyadong nagkumpulan sa kabilang seksyon. Pagdating nila roon, nakita nilang nakanhod si Marie sa sahig habang paulit-ulit na nagsusuka. Napatras si Althea nang mapansing may halong mahabang hibla na parang buhok ang suka nito. Diyos ko, Oh, buhok ba yun? ha? Saan? Sa mismong suka niya. Hala. Oo, ano? Ha? Hindi naman kaya. Ano? Kulam na naman. Mabuhok yung sahig oh. Sigurado ako nandun na yung buhok bago pa man siya magsuka. Pero, tignan niyo yung balat niyo. Sabay-sabay silang napatingin sa braso ni Marie matapos yung ituro ni Ramon. Sa ilalim ng maputla nitong balat, may bahagyang pag-umbok na tila gumagapang mula sa pulsuhan paakyat sa braso. Mabilis yung nawala, pero sapat na para mapatras si Miko, habang napalunok naman si Althea sa nakita. Ay, Diyos ko. Nakita niyo ba yun? Oo, puputsa. Hindi na nga normal yan. Sigurado ako, kinukulam siya. Ano ba sinasabi niyo dyan? Kasinungalingan yan. Hindi totoong kulam. Sige nga, ipaliwanag mo yung nakita natin. Paano mo ipapaliwanag yun? Sigurado ako, muscle twitching lang yun. Muscle. Obvious namang kinukulap siya eh, oh. Tsaka, pasin niyo yung buhok. Kung galing sa sahig yan, bakit nakapulupot sa mga kinain niya? Oo nga. Nako. Tsaka, ganyan na ganyan din yung nangyari sa tita ko dati. Pustahan tayo, kahit ipa-check up niyo yan, walang makikitang findings. Oo. Ay halata namang uod yung nakita natin gumapang sa ilalim ng balat niya eh. Tama. Malamang parasite lang yun. Though super rare mangyari ng ganito, pero dahil sa pabrika tayo nagtatrabaho, marumi. Kaya hindi yun imposible. Kulam! Tss! Ay naku, kalokohan! Hindi agad nakasagot sina Althea at Miko matapos marinig ang paliwanag ni Enzo. Maging ang ibang empleyadong nakikiusyoso ay napatingin din kay Marie. Maya-maya pa, muli na namang napaubo si Marie. Sunod-sunod hanggang sa mapasuka ito ng dugo. Pero imbis na pula, maitim at malapot yun. Masama na to. Tumawag kayo ng medic, bilis! Sir Enzo, wag ho kayong tumunga-nga lang dyan. Tumawag ho kayo ng tulong, bilis. O sige. Oy, teka! Ako boss dito, di ba? Boss ga kayo. Kayo yung boss. Kung ano yung mangyari kay Marie, kargo niyo yun. Kaya, tumawag kayo ng tulong, dali. Kayo talaga! Ay naku! Sige, tatawag lang ako ng tulong. Tumayo muna kayo. Mabilis na hinawi ni Ramon ang mga nakikiusyoso at agad nilapitan si Marie. Inalalayan niya ito at isinandal sa isang makina. Saka hinipo ang noo habang may binubulong. Muli na namang may gumalaw sa ilalim ng balat nito. Agad niya yung hinawakan at bahagyang pinisila hanggang sa humupa. Ilang minuto pa, unti-unting bumalik sa ayos ang paghinga ni Marie. Ito!
Bilisan nyo! Dito! Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Lumayo ka nga sa kanya! Sir, sandali lang ho. Hindi ko pa sigurado kung ano to pero kailangan kumalma muna siya. Bakit mo pinipisil yung braso niya? Baka lalo pang mapano yan eh. Hindi ko ho siya sinasaktan. Tignan niyo, umuho pa na yung panginginig niya. Sir, saglit lang naman ho, oh. Mukha namang alam ni Ramon yung ginagawa niya, eh. Oo nga ho. Kanina nga halos hindi na makahinga si Marie. Kaya nga dapat medic ang tumingin sa kanya, hindi kayo. Hindi to probinsya na tatawag kayo ng manghihilot o albularyo. Isa pa, nandito na yung mediko. Alis na dyan, tabi na. Halika na nga pare. Sila nang bahala dyan. Mamaya kung mas mapano pa tong empleyado, cargo ko pa to. Pasensya na ho. May talaga tong si Sir, no? Ikaw na nga yung tumutulong eh. Dami pa niyang kudak. Kung ako sa'yo, di na ako nangialam. May point naman si Sir Enzo. Tsaka isa pa ha, kahit mabuti ang hangarin mo, mamasamain ka pa rin yan. Alam mo naman yan, sip-sip sa mga nasa taas. Gusto nasa kanyang lahat ng papuri. Kaya tingnan mo, hindi tuloy tayo mataas-taasan ng sahod. Hoy, Ramon, sumunod ka sa akin, mag-usap tayo. Sige ho, sir. Patay. Baka patalsikin ka na niyan sa trabaho. Uy, tingnan mo to. Huwag mo nega dyan. Baka naman kakausapin lang. Ganun na rin yun. Nagkatinginan sina Alte at Miko habang papalayo sina Enzo at Ramon. Tila nagkaintindihan ang dalawa na hindi magandang hayaan silang mag-usap ng silang dalawa lamang. Kaya dahan-dahan silang sumunod at palihim na nakinig sa usapan. Gusto niyo ako makausap? Oo, dahil hindi ko nagustuhan yung pangingialam na ginawa mo kanina. Pasensya na ho. Gusto ko lang naman tumulong. Ano bang alam mo? Kung napuruhan mo yung ugat o kung ano man kanina, baka mas lumala pa yung sitwasyon. Sir, alam kong wala akong pinag-aralan. Pero lumaki ho ko sa lola kong marunong mangkulam at magaling manggagamot. Bata pa lang ako, may mga nakita na akong ganyang sintomas eh. Hindi ho normal yung nakita natin kanina. Maniwala man kayo o hindi, sigurado ho kung may kumukulam sa kanya. Kulam! Kulam na naman! Ilang beses ko bang isisiksik dyan sa maliit mong kukote na hindi nga totoo yun? Hindi ko naman ho kayo pinipilit na maniwala eh. Bakit? Akala mo tama ka? Porket matanda kang may kamag-anak na manggagamot, expert ka na agad? Hindi naman ho sa ganun. O diba? Sabi mo mangkukulam ang lola mo? Sige nga, ipakulam mo ko! Tignan natin kung may mangyayari sa akin! Sir, wala ho kayong ideya sa sinasabi niyong yan. Yun na nga eh, kasi hindi naman yan totoo. Panakot lang yan sa mga taong madaling maniwala. Oh, eto ang buko. Pakulam mo ko! Pag walang nangyari sa akin, mag-resign ka na! Naiwang nakatayo si Ramon habang nakatitig sa ilang hibla ng buhok na iniabot ni Enzo. Halatang hindi siya makapaniwala sa mga sinabi ng supervisor. Napabuntong hininga na lamang siya bago akbang babalik sa trabaho. Ngunit paglingon niya, nadatnan niya sina Miko at Altea na tila kanina pa nakikinig sa usapan nila. Oh, kanina pa ba kayo dyan? Oo. Narinig namin yung pinag-usapan nyo ni Sir Enzo eh. Grabe talaga siya, no? Talagang handa siyang ipakulam ang sarili niya. Mapatunayan lang na tama siya at mali tayo. Ano? Ipapakulam mo ba sa lola mo? Alam mo, kung ako sa'yo, Ramon, papakulam ko na talaga yun eh. Nang matuto, sobra na yung kahanginan ng isang yun. Porket nakapag-aral siya kung hamakin niya tayo, ganun-ganun lang. Oo nga. Turuan mo ng leksyon. Patikimin mo lang ng madala. Hindi ko alam. Sige, ganito na lang. Kung ayaw mo, pre, bigay mo na lang sa akin. Ako na magpapakulam sa kanya. Dami na ring atraso sa akin nun eh. Yung nasirang makina. Sa akin ba naman binibintang? Kitang-kita ko naman yung pinsan niya yung nakasira nun. Kaso wala naman akong magagawa. Hamak na trabahador lang ako dito. Mukhang mas kailangan mo naman yan. Isa pa, matagal nang tinalikuran ng lola kong pagkukulam. Kaya bahala na kayo yan. Wala naman talagang balak si Ramon na patulan ng supervisor nila. Kaya iniabot na lamang niya kay Miko ang buhok. Lumipas sa mga araw
at unti-unti ring bumalik sa normal ang takbo ng trabaho sa pabrika. Naging maayos na rin ang lagay ni Marie matapos magpatingin sa isang albularyo. Pero si Enzo, lalo lamang naging mayabang at mapanghamak sa mga empleyado. O yan, anong gagawin natin dyan? Nasira na tuloy. Sir, kayo naman ho yung bumangga dyan ha. So sinasabi mo bang kasalanan ko? Kung nakikinig kasi kayo, hindi yan masisira. Sir, Ha? pasensya na ho. Pasensya. Nilagay ko muna yung jam kasi inaayos pa ho namin yung... No excuses! Kaltas yan sa sahod mo, ha? Sir, wag naman ho. Anong wag? Kailangan ko ho ng buong sahod ko. Ganun naman pala eh. Dapat, mas pinagbutihan mo pa ang trabaho mo. Mabilis na natigilan si Enzo nang mapansing papalapit sa kanila ang isa sa mga may-ari ng pabrika. Agad itong umayos ng tindig at napalitan ng pilit ng ngiti ang kanina'y masungit nitong mukha. Ay sir, good morning po. Pasensya na po sa kalat ha. Iyang nasira, huwag niyo na pong alalahanin yan. Ikakaltas ko na lang po sa sahod nila, ha? Kayo kasi, sabi ko naman sa inyong ingatan yan, di ba? Mahal yan! Hindi niyo afford yan! Ay, sir, dito po tayo! Ingat kayo ha! Safety first po tayo! Safety first. Unggoy, pinayos niya nga sa akin yung sirang siling kahit na di ko naman trabaho yun. Tapos muntikan pa ako mahulog sa hagdan kasi bigla niyang binitawan tapos sabi niyang safety first. Ano bang nangyari kasi? Kala ko ba ipapakulam mo yung hayop na yun? Natakot kasi ako eh. Sabi nung mangkukulam na nilapitan ko, may balik raw kasi yun. Kakainis naman. Karmahin na lang sana siya. Ayos lang sana kung ako lang yung balikan ng kulam eh. Pero yung posibilidad na pwedeng madamay ang pamilya ko, di ko yata i-risk yun. Titisin ko na lang yung pambubuli ni Enzo sa atin kesa madamay pa yung pamilya ko. Ramon, ayos ka lang ba? Di ba may sakit yung pamangkin mo? Tapos yung dapat nasasahurin mo ngayon, para sa kanya yun, di ba? Hindi ko alam. Papakiusapan ko lang si Sir Enzo mamaya. Sige na, bumalik na kasi sa trabaho nyo. Baka makaltasan din kayo. Halika na. Ay, naku, magulo to. Nang kinahapunan ding yun kinausap ni Ramon si Enzo tungkol sa ikakaltas sa sahod niya. Maayos siyang nakiusap at sinabing kailangan niya ang pera para sa gamot ng pamangkin niya. Pero nagmatigas si Enzo. Kung hindi mo kaya yung trabaho mo, sabihin mo lang. Marami akong pwedeng ipalit sa'yo. Pero sir... Ang ingay mo. Sino ba ang gusto mo magbayad ng nasira mo? Ako? Bakit ganyan ka makatingin? Balak mo na bang kulamin ako? Ha? Para namang totoo yun. Sigurado na hubot talaga kayo, Sir Enzo? Hindi niyo ba pagsisisihan to? Pinagbabantaan mo ba ako? Ha? Tinutukoy ko yung inoffer mo nung nakaraan. Oo. Sandali. Hindi ba't dapat mag-resign ka na? Wala namang nangyayari sa akin, ang lusog-lusog ko nga eh. Mukhang mapopromote pa nga ako eh. Wala pa hong nangyayari dahil wala pa hong ginagawa. Pero kung gusto niyo talaga, may kondisyon ako. Kondisyon? Una, kung sa loob ng 1 linggo, may kakaibang nangyari sa inyo, lulud ka sa harapan ko at hihingi ka ng tawad. Pero kung lang mangyayari sa'yo, ako na mismo mag-resign. Yun lang ba? Oy, deal! Pero wag kang umasang luluhod ako. Umuwi si Ramon na mabigat ang loob. Habang si Enzo naman ay puro kayabangan pa rin ang nasa isip. Ngunit nang kinagabihan ding yun, bigla na lamang nakaramdam si Enzo ng kakaibang init sa loob ng kwarto kahit nakabukas naman ang bentilador. Hindi rin siya mapakali at ilang beses nagising bago muling nakatulog. Akala mo ba biro lang ang kulam? Sinabihan na kita, Sir Enzo. Hindi lahat ng bagay kayang ipaliwanag ng siyensya.
Bakit nandito ka sa kwarto ko? Lumabas ka! Ano to? Teka. Bakit? Bakit may gumagapang sa ilalim ng balat ko? Ano nangyayari? Anong ginawa mo sa akin? Hindi ba't yan ang gusto mo? Shit! Hindi to totoo! Hindi to totoo! Lumuhod ka, Enzo. Humingi ka ng tawad. Humingi ka ng tawad! Kasunod ng mga katagang yun biglang naglabasan ng mga ipis mula sa bawat sulok ng kwarto. Gumapang ang mga yun paakyat sa kama ni Enzo hanggang sa tuluyan siyang matabunan noon at mawala ng hininga. Hindi! Panaginip lang. Panaginip lang pala. Hayop na Ramon yun. Akala niya ba talaga maniniwala ako sa kulam? Panaginip lang yun. Hindi ako nakukulam. Tama. Kinaumagahan pumasok pa rin si Enzo sa trabaho kahit mabigat ang pakiramdam ng katawan at kulang sa tulog. Good morning, sir. Morning, Sir Enzo. Morning. Oy, Ramon, nandito ka pa rin pala? Akala ko kasi nag-resign ka na eh. Napatingin si Ramon sa braso ni Enzo na halos hindi na nito tinigilan sa kakakamot. Halatang matindi ang pangangati dahil madiin na nitong kinukuskus ang balat hanggang sa mamulayon. Bahagyang napangiti si Ramon bago itinuro ang braso nito. Sir Enzo, makati ba ang braso nyo? Ha? Baka dapat ipa-check up nyo na yan. Oo nga ho. Eh, Namumulan na rin yung braso nyo at mukhang konti na lang magsusugat na sa diin ng pagkakakamot nyo. ha? Hindi kagat lang ng lamok to. Naiwan ko kasi bukas yung bintana kagabi. Bakit iniisip niyo ba na nakukulam na ako? Ha? Ho? Mali kayo. Ano nangyari dun? Mukha siyang bangag, no? Ilalim ng aibag niya. Tsaka, bakit naman natin iisipin na kukulam siya? Hindi ko na nga tinuloy eh. Mabuti pa, huwag na lang natin pansinin. Tayo na. Teka. Hmm. Hindi naman kaya may ginawa ka? Ha? Wala. Ang mabuti pa, bilisan na natin. Dahil kung hindi, baka makaltasan na naman ang sahod natin. Hindi na muling nagsalita si Enzo matapos marinig ang sinabi ni Miko. Pilit niyang ipinagkibit balikat ang kaba habang naglalakad papunta sa opisina. Pagkapasok, agad siyang napaupo at hinilot ang sentido. Maya-maya, muli na namang nangati ang braso niya. Ngunit nang kamuti niya yun napahinto siya ng mapansing may bahagyang umumbok sa ilalim ng balat. Buisit! Ano na naman ba to? Hindi. Kalma lang, Enzo. Kalma. Stress lang to. Kulang lang ako sa tulog kaya kung ano-ano na lang naiisip ko. Imposible namang kulam to. Hindi naman ganito ang kulam eh. Diba? O teka. Buisit! Dahan-dahan niyang kinapaulit ang braso. Mabilis yung gumalaw mula sa pulsuhan paakyat sa braso niya. Parang may kung anong gumagapang sa ilalim ng balat. Marin siyang napalunok sa kadahan-dahang tinignan ng braso. Ngunit wala namang siyang nakita roon Ay, sabi na nga ba eh. Guni-guni ko lang yun eh. Ay. Sir Enzo? Ha? Sir, nariyan ho ba kayo? Yes, come in. Sir, may papapirmahan lang ho sana ako eh. Sir? Ayos lang ho ba kayo? Oh, yes, of course. Bakit naman hindi ako magiging okay?
Medyo namumutla ho kasi kayo. Namumutla? Ako? Healthy kaya akong tao? Palihim na inabot ni Enzo ang salaming nakalagay sa side table niya. Saglit pa siyang tumingin kay Althea na mukhang nawiwirduhan na sa ikinikilos niya bago niya sinilip ang sarili sa salamin. Ngunit gano'n na lamang ang gulat niya nang makitang puno ng ipis at alupihan ang buong mukha niya. May ilan pang ang pilit na pumapasok sa balat niya. Hindi! Hindi! Ano to? Hindi! Alisin niyo to! Alisin niyo to! Sir Enzo? Ano ba tinutunga-tunga nga mo dyan? Alisin mo tong ipis at alupihan sa mukha ko! Ha? Hindi! Alisin mo! Alisin mo to! Oo, eto na ho. Kahit wala namang nakikitang ipis si Althea, ay sinubukan niya pa ring pagpagin ang mukha ni Enzo. Mga ilang sandali pa, nagulat na lamang siya nang biglang may nahulog ang ipis mula roon. Kapwa sila natigilan na. Hanggang sa bigla na lamang nagsisisigaw na lumabas ng opisina si Enzo. Dumiretso ito sa kotse niya at nagmaneho papunta sa isang klinika. Doktora Reyes? Dok? Yes? How can I help you? Empleyado ho ako sa pabrika ni Mr. Sanchez. You know him, right? Yes. But, nanginginig ka. Are you okay? Hindi na hinintay ni Dr. Reyes ang sagot ni Enzo. Agad siyang lumapit dito at marahang inalalayan papunta sa upuan. Kumuha rin siya ng isang basong tubig, saka inabot yun kay Enzo. Hey, calm down first, okay? Huminga ka muna ng malalim. You're safe here. Calm down. Okay, now, tell me what happened. Kanina, nakita ko yung mukha ko. Puro ipis at alupihan. Alam kong hallucination ko lang yun, pero parang totoo eh. Hallucination? Why would you say that? Kasi imposible naman yun. Imposibleng nakukulam na nga ako dahil hindi naman totoo yun, di ba? Stress ka ba lately? May bagay ba sa work, bahay, or anything na nagpapastress sa'yo? Wala naman. Wala. Okay. Kailan ka pa nagsimulang makakita ng mga ganito? Ha? Nung nakipag-deal ako kay Ramon, doon sa empleyado ko. Tell me more about that deal. May nangyari kasi noon sa isang empleyado sa pabrika. Nagsuka siya, tapos may buhok yung suka niya. Kasunod noon, nagsuka rin siya ng dugo. Sabi nila, kulam raw yun. Siyempre hindi ako naniwala. Kalukuhan naman talaga yun eh. Pinapakulam ko pa nga sarili ko sa galit ko sa kanya eh. Pero nung kinagabihan ding yun, doon na ako nagsimulang managinip. Tungkol saan? Kay Ramon. Nasa kwarto ko siya tapos sinasabihan niya ako na hindi raw kayang ipaliwanag ng siyensya lahat ng bagay. Tapos maraming ipis. Parang may gumagapang sa ilalim ng balat ko. Sobrang totoo yung pakiramdam ko, Dok. Kahit kanina sa opisina, nag-hallucinate tuloy ako. Hindi ko na nga alam eh. Ang totoo, natatakot na ako. Dok, nababaliw na ba ako? Ayoko mabaliw, Dok. Hindi ka nababaliw. Possible na stress response lang yon. Stress? Kapag sobrang pagod ang utak, minsan nagiging vivid ang panaginip at mas lumalala ang anxiety. Lalo na kung may nakita kang disturbing na pangyayari, kagaya nga ng nangyari sa empleyado ninyo. Ha? Oo, tama. Stress nga lang to. Imposible talaga eh. Imposible! Inabot ng ilang oras ang konsultasyon ni Enzo kay Dr. Reyes. Binigyan siya nito ng gamot para sa anxiety at problema sa pagtulog. Pinayuhan din siyang bumalik para sa follow-up at gumamit ng grounding technique kapag bumabalik ang hallucinations. Kahit naging mas kampante siya matapos magpatingin,
bakas pa rin sa kilos at mukha nito ang paranoia. Teka, si Sir Enzo ba yun? Tingnan niyo, parang ang saya niya yata. Tsaka, teka, pero parang pumayat siya, no? Di kaya nagdadrag siya? Uy! Uy! Ang tahimik niyo yata ang dalawa. Anong meron? Lalo ka na, Althea. Nakakapanibago ka, oy. Di bagay sa'yo. Kasi, nung nakaraang araw sobrang weird niya ni Sir Enzo. Oo nga. Bigla na lang siyang nagsisigaw na may ipis at alupihan sa mukha niya. Pero wala naman ako nakikita. Pero ang mas weird nung tinulungan ko siyang pagpagin ang mukha niya, bigla na lang may nahulog na ipis. Ha? Talaga? Teka ha? Yung tinutukoy mo ba nung nakaraan na bigla na lang siyang nagtatakbo sa labas? Oo, yun nga yun. Bigla nga akong okay. napaisip Hindi kaya nakulam na siya? Ha? Kasi di ba may ganong klase ng kulam? Yung babaliwin ka muna? Yung ikaw lang ang makakakita ng sintomas? Oy, teka, labas ako dyan Nawala ko nga yung buhok niya Pero, kung meron namang kumukulam sa kanya, sino naman kaya yun? Patay mali siyang nag-iwas ng tingin si Ramona nang sabay mapatingin sa kanya ang dalawa. Maya-maya pa, nagulat na lamang sila nang makarinig ng sigaw mula sa opisina ni Enzo. At nang puntahan nila yun, unang tumambad sa kanila ang sangkatutak na ipis na hindi malaman kung saan nanggaling. Ay, Diyos ko, ang dami namang ipis. Oo nga no. Saan galing yung mga yan? Tingnan nyo. Si Sir Enzo ba yung nasa sulok? Huh? Ano yung ginagawa niya? Tsaka, bakit parang sa kanya nang gagaling yung mga ipis? Hindi to totoo. Hindi to totoo. Yung grounding technique. Buisit, five things I can see. 4 things I can touch. Uy, anong trip niyan? Bakit siya nabibilang? Tsaka anong tinuturo niya? May nakikita ba kayong hindi ko nakikita? 2 things I can smell. Hindi to totoo. Isa na lang. One thing I can taste. Oh, sandali. Anong gagawin niya? Hindi totoo to. Hindi totoo. Huwag mo sabihin. Isasubo niya yung ipis. Mariing napakuyom si Ramon. Hindi niya akalaing aabot sa ganoon si Enzo. Ang gusto niya lang naman sana ay turuan ito ng leksyon. Bago pa man tuluyang maisubo ni Enzo ang ipis, agad siyang nilapitan ni Ramon at pinigilan. Sir Enzo, tama na yan. Ikaw may gawa nito sa akin. Kasalanan mo to. Kinulam mo ako. Masaya ka na. Oo, tama ka. Totoong kulam. Ginawa ko na yung grounding technique. Sabi na psychiatrist ko makakatulong yung para ma-differentiate ko yung hallucination sa realidad. Ginawa ko. Sinunod ko lahat ng advice at ininom ko mga nireseta niya pero bakit nakikita ko pa rin yung mga ipis? Nakikita niyo rin, di ba? Ramon, nakikiusap ako yun. Patawarin mo na ako! Mabilis na umugong ang bulong-bulungan ng mga nakikiusyoso roon nang sa unang pagkakataon ay makita nilang lumuhod si Enzo at nagmamakaawang patawarin. Althea, kurutin mo nga ako. Totoo ba ito nakikita ko? Humihingi talaga silang tawad kay Ramon? Oo. Hindi kaya dahil to sa deal nilang dalawa? Ewan ko. Yung ilong mo, Ramon, dumudugo. Ha? Agad na kinapa ni Ramon ang ilong at totoo ngang dumudugo yun. Ngunit imbis na pula, maitim at malapot ang dugong tumutulo roon na tila tinta. Marin siyang napakuyom. Alam niyang sumobra siya. Dahil sa galit at desperasyon, pinagsama niya ang pambabarang at kulam. Kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan ang kapalit na mga yon.
Hindi na dapat umabot pa sa ganito, Sir Enzo. Alam ko, nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Kayo rin. Patawarin niyo na ako lahat. Ramon, lumuhod na nga ako sa harap mo, di ba? Kagaya ng napag-usapan natin. Miko, dapat ba tumawag na tayo ng tulong? Huh? Kasi tingnan mo yung ilong ni Ramon. Iba na yung dugo eh. Itim na. Tapos itong si Sir Enzo parang nababaliw na. Mabuti pa nga siguro. Agad na tumawag si Althea ng tulong habang si Miko naman ay pinapali sa mga nakikiusyoso upang hindi na lumala ang gulo sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas bago dumating ang mga tauhang tutulong sana kina Ramon at Enzo. Ngunit kapwa sila tumangging magpa-ospital. Sa halip, iginiit nilang pauwi na lamang sila. Sandali lang, Sir Enzo. Kailangan niyong sumama sa akin kung gusto niyong mawala ang bisa ng kulam. Hindi ba pwedeng dito mo na lang ako gamutin? Hindi ko kaya. Ha? Ano? Matagal nang tinalikuran ng lola ko ang kulam. Hindi niya na rin ako tinuruan. Kaya palihim kong pinag-aralan ng mag-isa. Ano? Ginawa mo akong testing subject? Okay. Sorry. Patawad. Gaya ng napag-usapan nagtungo sila sa bahay ng lola ni Ramona upang humingi ng tulong at magpagamot. Doon niya unti-unting naunawaan na hindi lahat ng bagay kayang ipaliwanag ng katwiran lamang. May mga pangyayaring mas nauunawaan sa pamamagitan ng respeto, paniniwala at kababaang loob. Pagkaraan ng insidenteng yon, maraming nagbago sa loob ng pabrika. Ang dating mayabang at mapanghamak na si Enzo ay dahan-dahang natutong magpakumbaba. Hindi man tuluyang nawala ang kanyang pagiging mahangin. Paminsan-minsan, kitang-kita pa rin ang malaking pagbabago sa kanyang ugali. Natuto siyang makinig, umunawa at rumespeto sa damdamin at paniniwala ng iba. At higit sa lahat, hindi na niya kailangang bumalik pa kay Doktora Reyes. Mula ng gabing yon, tuluyan nang nawala ang mga kakaibang bagay na kanyang nararanasan at nakikita, na parabang may isang pwersa na nagpatahimik sa lahat matapos niyang matutong kilalanin ang kanyang mga pagkakamali. Si Ramon naman ay nagdesisyong tuluyan ng magbitiw sa trabaho matapos ang nangyari. Ngunit hindi dahil sa takot o sama ng loob, kundi dahil may mas magandang oportunidad na naghihintay sa kanya. Isang trabahong may mas maayos na sahod at mas tahimik na kapaligiran. Para sa kanya, minsan kailangan mong iwan ang isang lugar hindi dahil natalo ka, kundi dahil alam mong may mas mabuting landas na inilaan para sa iyo. Sina Althea at Miko naman ay nanatili sa pabrika. Dahil sa kanilang sipag at katapatan sa trabaho, hindi nagtagal ay nabigyan din sila ng promotion. Sa wakas, nagbunga rin ang kanilang pagtitiis at pagsusumikap. Mula noon, naging mas maingat at mas bukas na si Enzo sa paniniwala ng ibang tao. Sapagkat napagtanto niyang hindi kahinaan ng pagrespeto sa hindi mo nauunawaan. Dahil kung minsan, hindi ang paniniwala ang problema, kundi ang taong masyadong mataas ang tingin sa sarili upang makinig at umunawa. At tulad ng maraming bagay sa buhay, may mga aral na hindi natututunan sa salita lamang. Minsan, kailangan mo munang matakot, masaktan o mawala na bago mo maintindihan ang tunay na halaga ng respeto, kababaang loob at pakikipagkapwa-tao. Wakas. Okay, sana po nagustuhan yung kwento namin ngayon. Shout out po tayo kina Jonah Rose Duquesa, John Philip Jabalia,
Princess Marie Jabalia and Althea Jabalia. Shoutout kina Jensky Lakay Master at Amboyong ng Kawayan City, Isabela. Hi kay Justoni Arevalo from Suswaregi, Old Balara. Hi kay Miss Maura. Hi kay Maricar Rocamora from Qatar. Shoutout kay Revengers Legacy or Gaming Place. Shoutout sa asawa ni Mitsaki Place from Makato, Aklan. Hi kay Rosette Ersando. Hi kay Jampang Bugtong from Isabela. Hi kay Shari from Japan. Hi kay Che Gamale from Malaysia. Hi kay Tita Karingal from Barcelona, Spain. Hi kay Pablo Brignas. Hi kay Jackie Luponce. Happy birthday kay Lisel Velasco. Greetings coming from Maria and Joel Oros from Sydney, Australia. Yung hindi ko po nabati, pasensya na po kayo, pero promise, babatiin po namin kayo sa susunod naming upload. Alright, kung nagustuhan niyo po ang aming kwento ngayon, sana po huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. Huwag niyo rin po sanang kalimutan na manood, makinig, at mag-subscribe kay Miss Gwen Horror Stories. Malaking tulong po ang suporta niyo para magpatuloy po ang aming mga channels. Muli po, marami pong salamat sa inyong lahat and God bless all of you.